Hello ma'am, good evening po. So, ang gagawin ko po today is laboratory number 6. Firewall configuration po using Cisco. So, let's start na po. Una muna sa lahat, hanap tayo ng server. Yan. Click natin yan. Then, tatlong PC. Yan. Then, ang next dyan is hanap naman tayo ng PT Hub. Yes, PT Hub. Sila. Where's the PT Hub? The PT Hub. Yun, kita ko na. So, ayan. Then, doon naman tayo sa connection. Ayan. 0. Ay, hindi. Okay. Oops. Sila natin. 0. Ulit. Three. Yan. So, okay na. Ngayon may connection na tayo. Let's configure the server first. So, pagdating dito, kailangan yung sa service is yung HTTP, naka-on lahat yan. Then yung HTTPS, naka-on din yan. Then pagdating naman sa DHCP natin, kailangan i-on din natin yan. Yan. So, once na ma-on natin yan, okay na tayo dyan. Then, punta tayo dito sa configuration natin. Ilalagay natin IP address is yung binigay sa atin ni Ma'am Rodero sa video. Address, kaya nandun natin. Yan, 0, 0, then 1. So, yun. Okay na. Yung meron na tayo, pupunta tayo sa ating firewall. Yan. Ngayon, gagawa tayo ng, i-on lang din natin to. Ngayon, gagawa tayo ng action dito. Gagawa tayo ng rules. Okay. Isang deny, then isang allow. So, sa protocol, yung deny natin is ICMP. Then, sa remote IP naman natin is 0.0.0.0. Then, sa remote wildcard mask naman natin is 255.255.255.255. Yan. So, add lang natin yan. Okay. Meron tayong isa. Then, doon naman tayo sa allow. Sa allow naman is, gagamitin naman natin dito is yung IP. Then, same process lang ulit. 0, 0. Then, next is, ganun pa rin. 255.255.255. So, add lang ulit natin yun. So, ayun, meron na tayong dalawang action dito, which is yung deny, then allow. Save lang din natin yan. Then, okay. Kapag okay na tayo dito sa ating setup, naayos na rin natin. Yan, naayos na rin natin. So, X natin to. Then, pupunta na tayo sa PC. So, i-configure na natin dito kung magiging successful siya. Connect sa server. So, i-click lang natin itong DHCP. Yan, requesting IP address. So, ayun, DHCP request successfully. So, okay. Okay na siya. Naka-connected na siya sa ating server. So, let's check din naman natin ito. Check din natin itong PC1. Itong PC1. Kung okay rin siya. Requesting. Yan. So, okay din. Successful din. Then, yung last one is PC2. Tingnan natin siya kung okay siya.
So, yun, successful din siya. Yun lang. Then, after natin ma-successful yan, ngayon, i-check naman natin kung gagana ba siya sa ating sa server mismo, sa desktop. So, yun lang. Mag-terminal tayo. Ating PC. So, i-run natin. Ping 20.0.0.1. Tingnan natin dito kung gagana siya. Request timeout. Check natin siya. Kung tatlong PC kung okay pa talaga. Hintay-hintay lang tayo na saglit. So, yan. Ping statistics yan. So, yun. Okay naman siya. Then, check natin din sa web browser kung gagana. Yan. So, gumana naman siya dito sa ating PC, yung ating server, yan, nakikita naman natin. Kasi ito, hello world, yan, index, copyright, yan. Nakikita natin yung mismong Cisco packet natin. So, yun, successful tayo sa una nating ginawa sa PC. Then, check pa natin yung tatlo, kung ganun din. Yan, dito sa PC0. Yung dalawa palang PC pa kung okay. So, dun tayo sa PC1, then terminal natin, check natin kung same lang siya. 0.0. Yan. Waiting lang tayo. So, yan. Ganun din. 100% loss. Okay. Then, check natin naman sa ating web browser kung same lang din siya. Okay. 20.0.0. Yun. So, yun. Nakikita rin natin na gumagana siya. Okay. So, dalawa ng PC ang nagana sa server natin at successful na nakakonect. So, last one is yung PC2. Yan. PC3. Command prompt ulit natin. Okay. Waiting lang ulit tayo. So, ganyan lang yung step by step ng ating pagbalik sa ating server. Okay. Yan. So, okay din. Then, next natin din sa web browser. Check natin sa web browser kung gagana. 20.0.0.1. So, yan. Final siya na ibig sabihin successful na nakakunik ang ating mga PC sa ating server. So, yun lamang po. Yun lamang po ang aking explanation at sana may maintindihan po kayo sa aking nagawang explanation dito sa Laboratory 6 na activity. So, yun lang po. Thank you.